Eto na mga tol, US Defense Secretary o Secretary of War Pete Hegseth mga tol, no? Binalaan ng Russia at sinabing magbabayad ang Russia mga kapatid kung hindi ititigil ang agresyon laban sa Ukraine. Naku po, eto ba'y hudyat mga tol ng pakikipag-partisipa na ng Amerika. Kumbaga dati umaawat sila, dati gusto nilang magkaroon ng ceasefire etong Ukraine at saka Russia. Ngayon mga tol, mukhang makikisali na etong Amerika. Hindi natin alam, alamin natin ang buong detalyeng yan mga kapatid dito sa bidyong panonoorin natin, sa balitang panonoorin natin mula rito sa Net25 News and Information. Ayun nga rito sa title, basahin natin. US binalaan ng Russia sa pagpapatuloy ng Ukraine war. At dito nakalagay sa description yan, binalaan ni US Defense Secretary Pete Hegseth. Defense Secretary pero pinalitan na yan Doon nga sa pintuan niya nakalagay na Secretary of War na ang nakalagay doon na magbabayad ito kung hindi ititigil ang agresyon laban sa Ukraine. Naku po. Sana hindi na lumala pa, no? Sana hindi na mas lalo pang lumaki mga kapatid ang labanan kasi talagang apektado pang buong daigdigan mga tol Hindi man tayo apektado ng aktual na labanan doon pero yung ekonomiya natin, baka mas lalong bumagsak ang piso, 'di ba? Laban sa dolyar, naku po. Alright, wag na nating patagalin pa mga tol, panoorin na natin itong balitang ito. Magbabayad ang Russia, yan po ang babala ni US Defense Secretary Pete Hegseth kung hindi ititigil ng Moscow ang agresyon nito laban sa Kyiv. Kaso diba, alam naman natin mga tol, ang Russia is hindi rin naman siya basta-bastang bansa na masisindak na lang ganyan. Kasi sa totoo nga lang mga tol, ang dami ng sanctions na ipinataw sa kanila, diba? Ang dami ng mga bansa na parang nagbababala na rin sa kanila, European Union, NATO, Amerika mga tol, pero wala Sabi pa nga ng Russia sa Amerika, kapag kayo nagpadala ng Tomahawk dito sa Ukraine, hindi yan makakapigil ng labanan, kundi mas lalo pang magpapalala at masisira yung relasyon natin, irreparable, hindi na pwedeng maayos pa, no? So ano kaya magiging tugon ng Russia rito? Mika Jumawas para sa balitang yan. Matibay na kapangyarihan lang ang nirerespeto ng mga lumalaban. Pahayag ito ni US Defense Secretary Pete Hegseth habang hinihikayat ang US allies na patuloy na tulungan ang Ukraine na ipagtanggol ang sarili. Ulitin nga natin yung sinabi, parang mapapakinabangan din natin yung quote na yun. Quotable pakinggan nga natin ulit. Matibay na kapangyarihan lang ang nirerespeto ng mga lumalaban. Matibay na kapangyarihan lang ang nirerespeto ng mga kalaban. No, ng mga lumalaban, sabing ganun. Parang na rin 'to peace through strength, no? Kung gusto mo ng kapayapaan, kailangan malakas ka kasi yun lang yung irerespeto ng mga lumalaban sa iyo. Kailangan meron kang matibay na kapangyarihan o kailangan meron kang lakas. No, pwede yan mga tol, nag-a-apply yan dito rin sa atin sa West Philippine Sea. Kung ang meron lang ang Pilipinas is pakikipag-usap o pagmamakaawa lang ang meron tayo mga tol na wag nilang sakupin ang ating mga teritoryo, tatawanan lang tayo ng mga yon. Kasi nga, ang nirerespeto lang nila is yung kapantay lang nilang puwersa. Diba? Yun lang yung pwedeng magpapigil sa kanila. Well, in reality, gano'n naman din talaga kahit sa ang larangan mo dalhin Kung ikaw mahina, mga tol, lalamunin ka lang talaga ng mga kalaban mo. Pero kung meron kang puwersa na maaaring manakit din sa kanila, magdadalawang isip sila kahit papano na galawin ka. Diba? In reality, gano'n naman talaga So tama yung sinabi rito ni Secretary of War Pete Hegseth. Pahayag ito ni US Defense Secretary Pete Hegseth habang hinihikayat ang US allies na patuloy na tulungan ang Ukraine na ipagtanggol ang sarili. All countries need to translate goals into guns, commitments into capabilities, and pledges into power. That's all that matters, hard power. It's the only thing belligerents actually respect. Your continued investment and leadership are vital to helping Ukraine defend itself and to bring an end to this conflict. Peace through strength. Peace through strength. No? Kumbaga parang hinihikayat na magkaisa na tayo, tulungan na natin tong Ukraine para matapos na itong conflict na to. Kasi naman mga tol, kahit tignan mo sa mapa kung gaano kahigante talaga Russia di ba?
Hinimok din ni Hegseth ang mga kaalyado na dagdagan ang pamumuhunan sa Prioritized Ukraine Requirements List o PURL program. Actually, kung wala nga tumutulong sa Ukraine, mga tol, hindi naman tatagal ng ganyang katagal ng labanan na yan eh. 'Di ba? Kaso syempre, meron din mga sumusuporta sa Ukraine. Kaya humaba ng ganito, tumagal din. Ang programang ito ang ipinalit sa US arms donation sa Ukraine na ngayon ay sumisingil na sa allies na bayaran ang US weapons deliveries. Nagbabala si Hegseth na kung hindi ititigil ng Russia ang gyera nito sa Ukraine, pagbabayarin sila ng US. Ano kayang klaseng pagbabayad ang sinasabi rito ng Amerika, no? Kasi hindi na tinatablan si Putin ng mga sanctions eh. 'Di ba? Nakipag-usap na nga mismo si Trump, 'di ba, kay Putin, pero parang wala pa rin nagawa. At doon habang naglalakad nga sila doon sa red carpet, nagpalipad pa si Trump ng kanyang mga ng kanyang B-2 bomber, 'di ba? Yung parang page. Tapos mga mga fighter jets para ipakita kay Putin yung puwersa niya, pero wala, hindi apektado, mga tol, no? Now, if this war does not end, if there is no path to peace in the short term, then the United States, along with our allies, will take the steps necessary to impose costs on Russia for its continued aggression. Nako, ayun na, sinabi, balikan natin, mga tol, no? Take the steps necessary to impose costs on Russia for its continued aggression. If we must take this step, the U.S. War Department stands ready to do our part in ways that only the United States can do. No, napakalinaw, mga tol. At kapag nangyari daw yon, mga tol, gagawin na ng US War Department ang kanilang parte para gawin ang isang bagay na tanging Amerika lang daw ang may kakayanang gumawa. Ano kaya yon, mga tol? Eto kaya'y pakikipaglaban na rin mismo, no, sa Russia. No, hindi na sila mediator, kumbaga hindi na sila umaawat, sila na mismo yung makikipaglaban dito sa Russia, no? Kapag yan ang nangyari, mga tol, ano ang magiging epekto nito sa pandaigdigan, mga tol? Alam naman natin malaki ang magiging epekto niyan kasi hindi naman dalawang maliit na bansa to eh. Isang dalawang malaki at makapangyarihang bansa to. Wag naman sanang mauwi, mga tol, no, dun sa nuclear war. Naku po, nakakatakot ng bagay na yun. Tiniyak ni Hegseth na si Pangulong Donald Trump ang tatapos ng Russia-Ukraine war. War that started on President Trump's watch, but it will end on. This is not a war that started on US President Trump's watch. Hindi naman daw yan nagsimula. Okay, Biden yan eh, di ba? Pero, mga tol, kay Trump daw magtatapos yan. On his watch. So let us seize this moment, strongly forge peace in Ukraine, and let's bring peace through strength. Samantala, yan ang panawagan nila, no? Kapayapaan sa Ukraine and let's bring peace through strength. Kailangan nilang ipakita yung buong puwersa nila. Kailangan nilang ipakita na talagang makapangyarihan sila para matapos na itong labanan na to. Kasi sabi, hindi makukuha sa pakiusapan ng mga bagay-bagay. Kailangan mo talaga ng puwersa. Kasi yun lang daw ang nirerespeto ng lumalaban, yung malakas na puwersa. Forge peace in Ukraine and let's bring peace through strength. Samantala, nangako naman ang Germany na palalawakin ang suporta sa Ukraine. We will continue and expand our support for Ukraine. With new contracts, Germany will provide additional support amounting to over 2 billion euros. Laki nun. This will include a Pearl package to totaling $500 million. The package addresses a number of urgent requirements of Ukraine. It provides air defense systems, Patriot interceptors, radar systems, and precision-guided artillery, rockets, and ammunition. Mika Jumawas. Grabe, no? Eto na, mga tol, no? Nagsasama-sama na itong mga bansang to, mga US allies. At ayon nga sa War Department ng Amerika, kung kinakailangan na, kung necessary na, mga tol, kikilos na sila at gagawin na nila ang kanilang parte, mga tol, at kikilos ang War Department na tanging US lamang daw ang may kakayanang gawin itong bagay na to. Ano kaya yun, mga tol, no? Ito na ba yung hudyat, mga tol, ng ikatlong laban ng pandaigdigan? Ano ang inyong masasabi dyan, mga kapatid? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.